Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang ating oras ay mga kapatid, na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng words na message. Praise God. At sa hapon ito, mga kapatid, ang ibinigay sa akin ng ating Panginoon ay sa Book of Mark, chapter 8, verse 36 hanggang 37 po, mga kapatid. Nahanap niyo na, mga kapatid? Mark chapter 8, 36 hanggang 37. Sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Praise God. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon, mga kapatid, ng ating Panginoon, world is not enough to satisfy the soul. Praise the Lord. My hands Sister Cynthia to pray for the word of the Lord. Lord, thank you, Lord God. Lord, bless your name, O Lord God. We bless your name. Salamat, Panginoon, O Lord God, sa napakagandang presensya mo, Panginoon, O Lord. And I pray na manatili ito sa amin, God. Na maging kasanhin kami, O Lord God, sa iyong mga salita na ito sa pamamagitan ngayon, Panginoon. Lord God, alisin mo ang kamangmangan, Panginoon, O God. I pray, O God, to be a responsive heart, O Lord God. Hallelujah. Sa mga mensahe mo ngayon, Panginoon, O God. Nandun ang connection namin, O Lord God. Nandun ang pagtanggap namin, Panginoon, O God. Na magiging kalakasan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. God, to fight the good fight of faith. Hallelujah, God. Pagpalain mo, Panginoon, O Lord, Sister Joy. Lord God, sa pangangalan ng iyong salita, O Lord. Ama, wala siyang magagawa, Panginoon, O God. Pero kung meron mo siya, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ilagay mo, O God, ang mensahe mo, mga salita mo sa kanyang bibig, O God. O sa kanyang puso na ilalabas ng kanyang bibig, Panginoon, O Lord God. Alam mo, Panginoon, O Lord God, ang bawat pangangailangan namin, O Lord God, na dapat namin mapakinggan. Alam mo, God, ang dapat mong itungin sa aming buhay, Panginoon, O Lord God. And I pray, O Lord God, kung saan mo ang aming pandinig, O Lord God, ang aming mga spiritual eyes, O Lord Jesus. Alisin mo ang aming pagkabulag at aming pagkabigil, Panginoon, O God. I pray for transformation, O Lord God. Hallelujah, satisfy our soul, O Lord. In the name of Jesus, God, let there be a pouring of your Spirit, O Lord. In the name of Jesus, God, hallelujah. That every one of us, O Lord God, will be filled with the Holy Ghost and speaking in other tongues as the Spirit giving us the rest of all. Hallelujah, your empowerment, O God, will be upon us all, especially, O Lord God, to your mouthpiece today. Remember, Sister Joy, O Lord God, your anointing will flow upon her, God. In the name of Jesus, we give you praise and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Salamat sa hapong ito, mga kapatid. Amen. Lahat po ba ay na-bless? Amen. Amen. Praise God. So, ang mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid, ay word is not enough to satisfy soul, mga kapatid. Our soul. So, sa mundong ito, mga kapatid, marami ang mga nangyayari na hindi natin maintindihan, mga kapatid. Amen. Maraming kaganapan, mga kapatid, sa mundong ito. Iba't iba, mga kapatid, ang ating nababalitaan kahit sa atin sa social media, mga kapatid, sa Facebook. Iba-iba, mga kapatid. Amen. Ang ating
napapanood ng mga balita, mga kapatid. Amen. So, kaya napakapalad natin, mga kapatid, na ang isang tao, mga kapatid, na open heart siya, mga kapatid, sa mga spiritual na mga bagay. Amen. Sapagkat alam natin, mga kapatid, na ang mundong ito ay hindi sapat na makakapagpasatisfy sa atin. Amen. At alam din natin, mga kapatid, na mas kailangan natin ang ating Panginoon Jesus sa mga panahon ito, mga kapatid. Amen. Praise God. At ang Diyos lamang, mga kapatid, ang siyang makakapagpasatisfy sa ating soul, mga kapatid. Maaring makahanap na tayo ng mga pansamantalang kaligayahan sa mundo, mga kapatid. Pero hindi ito magtatagal, mga kapatid. Amen. Magiging masaya ka sa world, mga kapatid, sa bagay dito sa mundo. Pero hindi yun magtatagal, mga kapatid. Amen. Na ang tanging sa Panginoong Jesucristo lamang talaga, mga kapatid, ang totoong makakapagpuno at makakapagbigay sa atin ng tunay na kasayahan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Amen? So everything in this world could offer are not enough to satisfy our emptiness. In the book of Mark, sabi doon, mga kapatid, sa book of Mark 36 sa ating nabasa, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya na ang buong mundo, mga kapatid, kung kakapahamak naman ng kanyang kaluluwa? Hallelujah. Napakahalaga, mga kapatid, ng ating mga kaluluwa sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa book of Matthew 10:28, sabi doon, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat, hindi nakakapatay sa kaluluwa. Amen. Kundi bagkos ang katakutan ninyo ay yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno, mga kapatid. Yun ang katakutan natin. Hallelujah. Sapagkat ang buhay natin, mga kapatid, ay mayroon itong simula. Yung buhay natin, pero yung kaluluwa mo, yan ang maglalast forever, mga kapatid. Eternal na yan ang mabubuhay, mga kapatid. Kung tayo ay mamumuhay, mga kapatid, ngayon pa lang namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Pag tayo ay mamatay, mga kapatid, ang ating kaluluwa ay makakasama ang ating Panginoon. Pero kung tayo ngayon ay nabubuhay at gumagawa tayo, mga kapatid, sa mga makamundong gawa or hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, ang kaluluwa din natin ay mapupunta din, pero doon sa mapapahamak sa impyerno, mga kapatid. Dalawa lang ang pupuntahan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya mas maigi pa, mga kapatid, mas maigi na habang nabubuhay tayo ngayon pa lang, mga kapatid, huwag natin sayangin ang mga oras na ito, mga kapatid. Na igugol natin ang ating sarili sa yung kapakanan ng ating kaluluwa, mga kapatid. Amen. Hindi lang yung ang sarili natin physically, mga kapatid, pero yung kapakanan ng ating mga kaluluwa. Kasi yun, mga kapatid, ang pinaka-importante sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mas gugustuhin ng ating Panginoon, mga kapatid, na di bali na mag-suffer ang ating katawan, mga kapatid, na physical, maligtas lang, mga kapatid, ang ating mga kaluluwa. Hallelujah. Ganun tayo. Ganun kahalaga sa ating Panginoon, mga kapatid, ang ating mga kaluluwa. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:5, to deliver such as one unto Satan for destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Kung
ang iyong kaluluwa, mga kapatid. Amen. Ganon kahalaga sa ating Panginoon, mga kapatid, ang ating mga kaluluwa. Kaya nga po, ang paalaala sa ating mga kapatid, na huwag nating mahalin ang mundo. Anything in this world, mga kapatid, huwag nating mahalin. Sabi sa 1 John 2:15 says, love not the world, neither the things that are in the world. The love of the Father is not in Him. Pag minahal natin ang mundo, mga kapatid, at ang mga bagay sa mundo, ang pag-ibig ni Kristo, mga kapatid, ay wala sa atin. Bakit? Ang sabi sa 1 John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is in the world. Mga kapatid, napaka-liwanag po, mga kapatid. Hallelujah. So do not love the world, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay hindi sa ating Panginoon, kundi sa sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah. At ang sanlibutan ay lilipas, mga kapatid. Hallelujah. At ang masamang dita niyon, datapwat, ang sumusunod, gumagawa sa kalooban ng Panginoon, ay mananatili magpakailanman, mabubuhay magpakailanman, kasama si Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon pa lang, mga kapatid. Hallelujah, sabi ni Paul, mga kapatid, kahit siya nabubuhay na kay Kristo, mamatay man siya na kay Kristo, mga kapatid. Dapat gano'n din tayo, mga kapatid. Ngayong panahon na ito na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Nabubuhay ka ngayon, lumalakad ka sa Panginoon, na kay Kristo tayo. Mamatay ka man, na kay Kristo ka pa rin, mga kapatid. Dapat ganun lagi, mga kapatid. Sa mindset, mga kapatid. Hallelujah. Lagi natin sundin ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ano ang pakikinabangin ng tao? Makamdaman niya ang buong sanlibutan kung ang kapalit nito ay kapahamakan ng iyong kaluluwa. Wala itong saysay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po habang tayo nabubuhay pa rin sa mundo, mga kapatid, ito ang tamang panahon na pagmalasakitan natin ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Talikuran na natin, mga kapatid, ang mga bagay na ang katawan lamang po, mga kapatid, ang nanginabang nito, mga kapatid. Kundi po, maglaan tayo ng time, ng oras, panahon sa mga bagay, mga kapatid, ng kaluluwa natin. Ang manginabang sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Everything in this world, hallelujah, could offer are not enough to satisfy our soul. Amen. Amen. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Naalala niyo, mga kapatid, yung isang mayaman na nagpakayaman siya, mga kapatid, ng gusto sa Book of Luke, chapter 12, 16, mga kapatid. Ang sabi doon, basahin ko, mga kapatid, ang sabi dito, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, si Jesus Christ, na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, sabi ng mayaman. Igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng mas lalong malaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ng aking pag-aari. At sasabihin ko, sabi niya, mayaman, sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami na akong pag-aari na nakakamalig, marami na daw siyang naipon, mga kapatid. Amen. Para sa maraming taon, sabi niya,
Sabi niya, magpapahingalay ka. Sabi niya, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Sabi niya, mga kapatid. Then sa 19 na nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot sapagkat itong mayaman ito ay binigyan niya lang ng preparasyon, mga kapatid, ang kanyang physical. Concern lang siya, mga kapatid, sa mga physical na mga bagay. Kaya sinabi niya sa kanyang kaluluwa, marami na akong na-save na mga pag-aari sa aking kamali. Kaya pwede na ako magpahinga, kumain, uminom, magpahinga. Parang ayahan niya lang ba, mga kapatid, ang buhay niya, mga kapatid. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw na halin. Sabi ng Panginoon. Tinawag siya na halin ng Diyos, mga kapatid. Kapag pala tayo, mga kapatid, ay nagsisave ng para sa ating physical lang ba, yung gusto lang natin, mga kapatid. Then yung spiritual natin ay parang halimbawa, nag-church tayo, ay nagtatrabaho dito tayo, mga kapatid. Then, nagtrabaho ka ng trabaho, meron ka rin extra income, mga kapatid. Then, araw ng Thursday, hindi ka makarating kasi, mga kapatid, mayroon kang kuskus. May kuskus ka, mga kapatid. So, nag-save ka ng nag-save. Dahil gusto mong makasave ka, makapundar ka ng maraming mga gamit sa Pilipinas, mga kapatid. Maraming lupa, makabili ka. So, nag-save ka ng nag-save, mga kapatid. Then, yung kaluluwa mo, dahil hindi ka na makapag-church sa kakasave mo, hindi ka na nakakapag-church, wala ka ng time, mga kapatid, sa spiritual life, sa spiritual things, mga kapatid. Yun ay tinatawag pala yun na halin, mga kapatid. Yung nagsisave ka sa yung physical, mga kapatid, hindi sa spiritual, mga kapatid, na mga bagay. Yung kumbaga, yung mga temporaryong bagay lang yung pinaghahandaan, mga kapatid. Amen. So kung hindi tayo maghahanda, mga kapatid, sa kapakinabangan ng ating kaluluwa, mga kapatid, ang tingin pala sa atin ng ating Panginoon ay halin, mga kapatid. Amen. Kaya ito yung sinabi niya, ikaw na halin, sabi niya. At ito ang sabi ng Panginoon sa verse 20, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang bagay na inihanda mo, mapapasa kanino kaya? Nag-save ka ng napakarami, mga kapatid, sa Pilipinas. Nag-save ka ng marami sa savings mo, mga kapatid. Then, di mo alam mamayang gabi, bukas, kukunin mo pala yung buhay mo, mga kapatid. Ito yung sabi dito na, mapapasa kanino kaya? Kaya mas maigi pa, kumbaga sa Panginoon, mga kapatid, ang pakiusap niya sa atin, mas bigyan mo ng pansin. Mag-save ka para sa kaluluwa. Kasi one day, mga kapatid, kung tayo ay kukunin ng Panginoon mamayang gabi, yung naisave mo, sino ang manginginabang doon? Napabayaan mo yung soul mo dahil sa nakasave mo, mga kapatid. Kakatrabaho mo. Napabayaan mo na wala ka ng prayer, wala ka ng Bible study, mga kapatid. Lahat na nakapokus ka sa physical, mga kapatid. So, yun, mga kapatid, hallelujah. So, ang sabi dito sa verse 21, gayon nga na nagpakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Kaya, mayaman ka sa iyong sarili, pero sa Diyos ay hindi ka mayaman, mga kapatid. Kasi nag-ipon ka ng madami physically. Pero sa Panginoon, yung spirit, yung kaluluwa natin ay mahina. Ay hindi mayaman, mga kapatid. Amen. So, nabasa po natin ang example dito, mga kapatid, na isang mayaman, mga kapatid, na nagpakayaman ng
ng gusto. So, nagsikap siya mga kapatid, lahat ng kanyang pag-aari, inimbak niya in preparation mga kapatid sa maraming taon upang siya ay maging panatag sa kanyang buhay mga kapatid. Ngunit, nakaligtaan ng mayaman ito mga kapatid, ang preparation sa kanyang kaluluwa mga kapatid. At sa gabing yun, ang sabi ng Panginoon, kukunin ko ang kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasakan niyo kaya. Ang lungkot, mga kapatid, nakakalungkot. Nag-invest ka. Tayo mga kapatid. Invest tayo. Pero wala mga kapatid. Sa Panginoon, hindi masama mga kapatid sa ating Panginoon na umunlad ang ating mga buhay. Amen. Umunlad ang ating mga pamumuhay dahil yan ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat yan ang gusto niya na tayo ay umunlad mga kapatid, maging maayos ang ating buhay mga kapatid. Ang masama lang po mga kapatid, kung habang umuunlad tayo mga kapatid o ang isang tao ay nakakaligtaan niya na nakakaligtaan niya yung kapakinabangan ng kanyang kaluluwa mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid na nandito, napakapalad natin mga kapatid na naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Na kahit umuunlad ang ating pamumuhay mga kapatid, o nagiging tayo po ay marunong, nagiging balansi po mga kapatid, ang ating na tayo ay naglilingkod, tayo din ay nagtatrabaho. Balance lang po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Na habang umulad ang pamumuhay natin, mayroon ka pa rin time na mag-pray, sumamba sa ating Panginoon mga kapatid for the benefits of your soul mga kapatid. So mas mahigit na umulad ang ating mga buhay mga kapatid. At the same time, matapat din tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun ang tunay na mayaman mga kapatid. Yung matapat ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon sa pagkataanin mo. Mapasayo na mundo mga kapatid. Kung ito naman ay mapapakinabang, ay ikakapahamak ng iyong kaluluwa mga kapatid. Hallelujah. Bali na hindi tayo sikat, hindi tayo mayaman mga kapatid sa mundong ito. Ang mahalaga po ay naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Amen. Someday, makakarating tayo sa langit mga kapatid. Hallelujah doon. Napakaganda. Sabi doon, ang lalakaran natin ay ginto mga kapatid. Mayaman tayo doon sa langit. Amen. Praise God. Ang sabi dito sa 1 John 2:6, sabi dito, ang sanlibutan ay lilipas mga kapatid. Hallelujah. At ang masamang kita dito ay lilipas. Katapot ang gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon mga kapatid ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Hallelujah. There's empty space within us that only Jesus can fill up mga kapatid. Sa buhay ng bawat tao, mayroon talagang empty space mga kapatid na sinusubukan ng tao mga kapatid para punuan yung kung ano yung inaakala niyang makakapag-satisfy sa kanya mga kapatid. So there is emptiness mga kapatid within us. Mayroon talaga mga kapatid. Kaya nga po, may mga taong mapunuhan lang yung kanilang emptiness mga kapatid. Sinusubukan nilang bisyo mga kapatid, maglasing mga kapatid, no? Then, kung saan magpunta mga kapatid para malibang ang kanilang sarili. So, ang iba nag-a-abroad mga kapatid dahil akala nila dito nila mapupunuan ang kanilang emptiness. Yung iba naman, sabi nila maging mayaman lang ako. Maging
magiging masaya na ako, kumplito na ang buhay ko. Pero mga kapatid, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, mayroon pa rin talagang emptiness sa ating buhay, mga kapatid, hanggat hindi mo matagpuan ang Panginoong Kristo. Kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, hallelujah! Mayroon talagang emptiness ang buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Only Jesus can fill up the empty space within us, mga kapatid. Kaya nga po, kung napapansin natin, mga kapatid, simula nung nakilala natin ang ating Panginoon, ay nawalan na tayo ng gana sa mga bagay sa mundo, mga kapatid. Hallelujah! Yung inaakala natin noon, mga kapatid, na magpapasaya sa atin ay ang mundo, mga kapatid. Ngayon na tinanggap na natin ang ating Panginoon, hallelujah, nalalaman natin sa ating sarili na Lord, ikaw pala, Lord, ang makakapagpapuno sa akin, makakapag-satisfy sa aking buhay, sa aking pamilya, Panginoon, sa aking mga anak, Panginoon, sa aking trabaho, salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang iba, mga kapatid, na makakapag-satisfy sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong mag-iisip na umalis sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano man ang mangyari sa ating buhay, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Lalo na ngayon, mga kapatid, na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mas kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah! 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 Kaya napakabalag natin, mga kapatid. May isa tayo sa pinili ng ating Diyos. At nakakaunawa sa ginawa ng ating Panginoon. Ang buhay natin, mga kapatid, noon ay kung ano-ano na lang sinusubukan natin para mapunuan lang yung ating mga emptiness sa buhay, mga kapatid. Sinusubukan din natin yung mga bagay na gusto natin punuan. Pero ang kinalabasan, mga kapatid, mas lalo kang napahamak. Amen. Pero kung ang Panginoon, simula nung nakilala mo ang Lord, mga kapatid, lahat ng emptiness sa iyong buhay, pinunuan ng Panginoon, binago ang iyong buhay, binago ang iyong pamilya, mga kapatid. Hallelujah, niligtas niya ang pamilya lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. At ngayon, nandito ka ngayon matapat na naglilingkod sa Panginoon. Dahil lang, mga kapatid, sa ating Panginoon. Only Jesus can satisfy our soul. Siya ang nakakapagbigay sa atin ng tunay na pag-ibig. Salvation ng ating mga kaluluwa. Pag-ibig, mga kapatid, ng Diyos ay walang makakapag-separate sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatid. Ganon, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. In the book of Romans 8:34-39, mababasa natin doon. Ang sabi niya, who can separate us from the love of Christ? Shall tribulation ba? Distress? Mga problema ba? Persecution, famine, nakedness, peril, swords, death. Marami pang iba, mga kapatid. Nor things to come, nor height, nor depth, nor other creatures shall be able to separate us from the love of God, mga kapatid, which is in Christ Jesus our Lord, mga kapatid. Walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang mundong ito, hindi ito makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang problema mo, hindi yan makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah! 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 Walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin na nasa kay Kristo Jesus, ng ating Panginoon.
satisfy our soul, mga kapatid. Praise the Lord. Mayroon pa akong i-share, mga kapatid, na example sa Bible na mga tao pong empty ang kanilang buhay, mga kapatid, na nagkaroon ng satisfaction nung masumpungan nila ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. In the book of Matthew chapter 9, 20 hanggang 22, mga kapatid. Ang pinakano talaga dito ang yung istorya niya, mga kapatid, sa book of Mark chapter 5. Nandoon, mga kapatid. Pero ito, lang ito, mga kapatid. So, sabi sa Matthew chapter 9:20, ang istorya nito, mga kapatid, ay tungkol doon sa babaeng 12 years na siya tinutubo, mga kapatid. Sabi dito, excuse me po. Sabi dito, sabi dito, mga kapatid, sa Matthew 9:20, at narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Amen. Thank you. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Sabi niya. Datapot paglingon ni Jesus at nakita sa kanya, ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na iyong mga kapatid. Imagine, mga kapatid, 12 years siya naghirap sa kanyang sakit. At ang Bible, mga kapatid, ay sabi sa Bible, sa Mark, mga kapatid, mababasa natin doon, nauubos na ang kanyang tinatangki. Yung baga naipon niya, mga kapatid, yung mga kayamanan niya, yung niya, nauubos na sa pagpapagamot niya. Dahil sa kanyang karamdaman, mga kapatid. At ang sabi pa ng Bible, she suffered for many things, mga kapatid. Pumunta siya sa iba't ibang doktor, mga kapatid. Nagpagamot siya. Pero sad to say, mga kapatid, wala pong kagalingan. Hindi po siya gumaling. Very sad, mga kapatid. Subalit isang araw, mga kapatid, ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya nung marinig niya ang pangalan ng Panginoon Jesus. And we know the name of Jesus, the name above all names. Mayroong kagalingan sa pangalan ng Panginoon. Mayroong kaligtasan sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. At nung marinig niya, hallelujah! Nung marinig niya, mga kapatid, dahil sa kanyang karamdaman, siguro hirap na hirap siya, mga kapatid. Alam natin sa mga kababaihan, yung dinudugo, mga kapatid, kung anong pakiramdam. Ilang araw lang natin nararamdaman, pero ang hinang-hinang tayo, mga kapatid. Siya pa kaya 12 years, mga kapatid. So siguro nung marinig niya ang pangalan ng Panginoon, gusto niya talagang maglakad papunta doon sa Panginoon, mga kapatid. Pero hindi niya makaya. Kaya sabi niya na lang sa kanyang sarili, mahawakan ko man lang ang laylayan ng damit ni Jesus Christ. Gagaling ako. Hallelujah. Ganon niya in-experience ang kanyang faith, mga kapatid, na lumapit, na mailapit niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon. At sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, ang sabi ng Bible, gumaling ang babae. Ito, mga kapatid, sa oras na mismo na yun, mga kapatid. Hallelujah. At nagkaroon ng satisfaction ng babae nito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Marahil katulad din tayo, mga kapatid, sa babae nito.
Nagtatrabaho tayo dito, pagod na pagod tayo mga kapatid. May kasama bang problema sa Pilipinas? For how many years ka nang nagtatrabaho dito mga kapatid? Hallelujah! Pero mayroon ka pa rin tayo mga kapatid na pumunta sa church. Sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, kaninang umaga o kagabi sinabi mo sa iyong sarili, Lord, pupunta ako ng church. Sasamba ako doon. Hallelujah! Magpupuri ako sa iyong Panginoon. Hallelujah! Gusto kong mataas, Panginoon. Hallelujah! Ang presensya. Gusto kong maraming ang Panginoon. Ang presensya. Gusto kong mapuspos, Panginoon. Hallelujah! Sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah! Sa iyong banal na Espiritu. Hallelujah! Hallelujah! At sa iyong pananampalataya, pinagkaloob sa ng Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, naramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Salamat sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Yung natitirang lakas, na pagod ka na sana, magpapahinga ka sana sa kwarto, mga kapatid. Pero ginamit mo pa rin para makarating dito sa church. Dahil gusto mong matas ang presensya ng Panginoon. Gusto mong maramdaman ang presensya ng Panginoon. Gusto mong magpalakas sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! At hindi tayo mabibigo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Gusto mo ang bibigay ng Panginoon. Yung isip mo naman, mga kapatid. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus, it satisfies our soul. Hallelujah! Ang pangalawang example, mga kapatid. Ito ay last na, mga kapatid. Pangalawang example sa Bible, mga kapatid. Sa book of John 5, chapter 5, 2 hanggang 9, mga kapatid. Sabi dito, ito naman ay isang lalaki na may sakit for 38 years, mga kapatid. Sa John 5:2, chapter 2, mga kapatid, sabi dito, sa Jerusalem nga ay may isang lalaki sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 portico. Sa chapter verse 3, na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanila. Mga may sakit, bulag, nandoon yung mga bulag, mga kapatid. Nandoon yung mga bulag, mga pilay, yung mga natutuyo, mga kapatid, sa 4. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangki at kinakalawkaw niya ang tubig. At ang unang manawag sa tangki, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Sa 5. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Sabi dito, 38 taon. How many years, mga kapatid? 38 years, mga kapatid, na nag-aantay siya for someone to help him. Para mailusong siya, mga kapatid, sa tubig. Dahil yearly ginagalaw ng anghel, mga kapatid, yung tubig sa Bethesda. At pag ginalaw ng anghel, mga kapatid, yung tubig, at kung sino yung mga nadoon, mga kapatid, na lumusong, ay gagaling. At kung
So, itong 38 years old na ito mga kapatid, dahil siya ay lumpo, hindi siya makatakbo naman mga kapatid. May sakit siya. So, lagi siyang nauunahan mga kapatid. Then sa 6 mga kapatid, but one day, nakita ni Jesus ang lalaking ito. Nakahandusay at tinanong ng Panginoon. Ibig mo bang kapatid? Sabi niya, hallelujah. Ang expectation ng lalaking ito mga kapatid ay yung tulong ng ibang tao. Tulong ng ibang tao. Kaya natagalan siyang gumaling kasi yung 38 years, natagalan siyang gumaling mga kapatid kasi umaasa siya na may taong tutulong sa kanya mga kapatid na dalay siya doon para makalusong sa tubig mga kapatid sa tangke. Sa verse 5-7, ito ang sagot ng lalaki. Panginoon, ay Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Oo sana, Lord. Oo sana. Gusto kong gumaling, pero wala namang tutulong sa akin na para makalusong sa tubig, sabi ng lalaki. So, ang pag-asa ng lalaki nito, mga kapatid, ay ang tulong ng ibang tao. Amen. Pero ang hindi niya alam, mga kapatid, na ang kausap niya ay si Jesus Christ. Itong si Jesus Christ, na kausap niya, hindi niya alam na ito ang nag-uutos sa akin at nagpapagaling doon, mga kapatid. So, kausap niya si Jesus Christ, pero ang tinutukoy niya pa rin, mga kapatid, na makakatulong sa kanya ay ibang tao. So, minsan, mga kapatid, nangyayari din ito sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Minsan, pag may pangangailangan tayo, o problema tayo mga kapatid, mas nauna pa natin sabihin sa ating kapatiran o sa ating kaibigan o kaya sa ibang tao mga kapatid. Mas doon pa natin unang sinasangguling mga kapatid bago sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kung minsan mga kapatid, natatagalan na ang pagpapala sa atin kasi hindi tayo sumasangguling muna sa Panginoon, kundi sa ating kaibigan muna or sa ating mga kapatid. Amen. So the Bible says, mga kapatid, in the book of Jeremiah, ang sabi doon na kung tayo pala, Jeremiah chapter 17:5, na kung tayo pala mga kapatid ay umaasa sa tao, mga kapatid, ay isusumpahin tayo mga kapatid. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpahin ng tao ang tiwala niya sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay uminiwalay sa Panginoon. Din ang nagtitiwala naman sa Panginoon, mga kapatid, ito ang sabi niya sa Jeremiah chapter 17:7, na mapalad pala, mga kapatid, na ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ang Panginoon. So ang Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon lamang ang ating dapat pagkatiwalaan sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hallelujah! So 38 years siya, may sakit, mga kapatid. Napakatagal. Bakit? Kasi ibang tao, mga kapatid, ang inaasahan niya makakatulong sa kanya. Amen. So verse 8, ito ang sinabi ng Panginoon. Ng Panginoong Jesus, magtindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Then sa verse 9, mga kapatid, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat lang niya, mga kapatid, ang kanyang higaan at lumakad, mga kapatid. So nung simula nung umamit niya ang Panginoon, mga kapatid, siya ay pinagaling ng ating Panginoon. Pinagaling siya sa kanyang karamdaman. Ang sabi niya, lumakad ka. Buhatin mo ang iyong higaan. Noon nga'y araw ng Sabat, mga kapatid. Siguro, pag sinabi ni Lord na, buhatin mo ang iyong higaan, siguro sa 38 years, imagine, mga kapatid, nandun siya nakalusay. Kung imagine natin yung higaan niya,
Sobrang dumi niya siguro mga kapatid. Pero nung sinabi ng Panginoon sa kanya na buhatin mo ang iyong higaan, binuhat niya mga kapatid. Kaya nung simula mga kapatid, nung na-meet niya ang Panginoon mga kapatid, siya ay pinagaling sa kanyang sakit. At simula ng mga kapatid, nung makilala niya si Kristo, ay hindi niya na kinailangan ang tulong ng ibang tao. Naglakad na siya ng sarili niya mga kapatid. Nabuhat-buhat niya pa yung kanyang higaan mga kapatid. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon! Napakapangyarihan ng ating Panginoon mga kapatid! Hallelujah! 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 Pag makilala mo si Kristo, sapat na. Sapat na siya mga kapatid sa buhay natin. Hallelujah! Hallelujah! Malapit na tapos na ako mga kapatid. Nakaka-bless na tayo ay isa sa mga pinili na nakakakilala tayo sa Panginoon. Itong mundo mga kapatid, lahat ng ino-offer dito, katulad doon sa mayaman na nagpakayaman ng gusto mga kapatid. Lahat ng ino-offer dito mga kapatid, pleasures, power mga kapatid, influence, kayamanan, trabaho, kung ano pa man mga kapatid ang ino-offer sa atin ng mundo. Masasabi ko sa inyo mga kapatid na hindi ito sapat, na hindi ito makakapag-satisfy sa iyong soul mga kapatid. Masatisfy lang ang buhay natin simula nung kilala natin ang ating Panginoon Jesus sa buhay natin mga kapatid. Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa mayaman, ng nagpakayaman, siya ay tinawag na halihisa ng mga kapatid. Sa mga kapatid ko ngayon na nandito, sana hindi tayo katulad sa kayaman na in-example dito mga kapatid sa Bible, na nagpakayaman siya ng pakayaman ng gusto, na pabayaan niya ang kanyang kaluluwa at napahamak. Pinayaman niya ng gusto ang kanyang physical, yung kanyang sarili, pero yung kaluluwa niya pala ay very poor. Kumbaga, mataba ka sa labas. Maganda kang tingnan mga kapatid. Pero yung kaluluwa mo pala nabubulok mga kapatid sa loob. Maganda ang iyong kasuotan ngayon mga kapatid. Nakapalda ka. Mahaba yung buhok mga kapatid. Pero yung kaluluwa pala natin, wala ka na palang prayer. Wala ka na palang reading. Wala ka na palang Bible study mga kapatid. Wala ka na palang time sa Panginoon. Nandito ka, pero wala kang time. Ang ano sa atin ng Panginoon, ang pinaka-mensahe niya dito. How about your soul? Kung darating ako ngayon, bukas, o kukunin ko ang buhay ng mamayang gabi, maliligtas na kaya? Makakasama mo kaya ang Panginoon, kapatid? Marami kang pera. Marami kang kayamanan. Pero napabayaan mo pala ang kaluluwa, mga kapatid. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang kaluluwa ang pinaka-importante sa Panginoon. Nagmamalasakit siya sa atin, mga kapatid. Gusto niya tayong makasama someday. Kaya huwag nating pababayaan ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Kung alam mong nanghihina ka, kung alam mong wala ka ng prayer, kung alam mong nanghihina ka na mga kapatid sa spiritually, ikaw ay gumawa ng paraan para makalapit sa Panginoon. Katulad sa babae na inaagasan ng dugo, mga kapatid, na hindi niya na kaya yung natitira niyang
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bigyan natin ng panahon, ng time, ng mga bagay spiritual yung mga kapatid. Yung pagkikinabangin ng ating mga kaluluwa. Let us commit ourselves, mga kapatid, faithfully. Serve faithfully to God. Serve faithfully to God. Serve faithfully to God. Praise God. Ating pag-uusap mga kapatid ang Isaiah 55, 107. Praise God. Hallelujah. Sinabi po dito mga kapatid, sinishare mga kapatid ni Sister Joy. Hallelujah. The world is not enough to satisfy the soul. Ang buong mundo mga kapatid ay hindi pa po sapat para mabubusog ang kaluluwa. Pero may sinabi po mga kapatid si Isaiah. Sinabi niya, o lahat na nangauuhaw, magsipalito kayo sa tubig, at siyang walang sarapin, magsipalito kayo. Kayo'y magsibibili at magsikain. O kayo'y magsipalito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang sarapin at walang bayan. Verse 2, praise God, hallelujah. Sinabi ng verse 2 mga kapatid ng Isaiah. Kaya may tanong dito ang Panginoon. Ano kayo'y mga gugugol ng sarapin sa hindi pagkain? Bakit yung gastusin ang iyong salapi sa hindi pagkain? At iyong gawa sa hindi nakakabusog? Praise God. Inyong pakinggan ako, sabi ng Diyos. At magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Kung gusto niyo mga kapatid na tumaba, kung gusto niyo mabusog, kung gusto niyo masatisfy, praise God. Sabi ng Panginoon, pakinggan niyo ako. Kumain kayo ng mabuti, huwag kayong kumain at tigil-tigil lang. Huwag kayong kumain na patigil-tigil lang. Sabi ng Panginoon, halik kayo, kumain kayo. Ganito ang paraan para kumain kayo. Verse 3. Praise God. Kasi kung mundo ang pag-usapan, kahit buong mundo, hindi nga mabusog ang kaluluwa ng tao. Yes. Ano sabi ng Panginoon? Para mabusog na tayo, para maangkin natin ang katabaan spiritual. Yes. Sabi ng Panginoon, inyong ikilig ang inyong mga tainga at magsipalito kayo sa akin. Hallelujah. Kayo'y magsipakinig. Yes. At ang iyong kaluluwa ay mabubuhay. Sa mundo, ang kaluluwa mo ay mamamatay. Sa mundo, mga kapatid, sa sistema ng mundo, mga kapatid, ang iyong kaluluwa ay magugutom. Praise God. Hallelujah. Maghihingalok, mga kapatid. Pero sabi ng Diyos, bakit kayo nagastos ng pera sa hindi nakakabusog? Mm-hmm. Right. Diba? Tingnan niyo ang mundo, mga kapatid. Sabihin ng mundo, hindi ka ng sigarilyo, yung magmuro, sikat yan. O, nakakabusog ba ang sigarilyo? Nakakabusog ba ang bisyo? Praise God. So bakit tayo bibili? Bakit gagamitin natin ang pera, mga kapatid, sa mga bagay na hindi nakakabusog? At ang sabi ng Diyos, bakit kayo gumagawa ng mga bagay na hindi rin kayo masatisfy? Sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, lapit kayo. Hallelujah. Ganito ang paraan para sa pagkain, para kayo, praise God, tataba. Yes, Sabi ng amen. Panginoon, ikiling ang inyong tenga at magsipalito kayo sa akin. Mm-hmm. Kayo'y magsipakinig at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay. Why? At ako'y makipagtipan sa inyo na walang hanggan. In other words, magkaroon ng covenant sa Panginoon sa makatuwing bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Verse 4. Ano sabi ng verse 4? Praise God. Hallelujah. Narito, ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan at patnubay at tagapagkutos sa mga bayan. Verse 5 hanggang 7 ito mga kapatid. Hallelujah. Narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala. At bansa na hindi ka kakilala ay tatakbo sa iyo. Praise God. Yung mga tao hindi mo kakilala, nalapit sa
sa iyo mga kapatid. Praise God. Dahil sa Panginoon ng Diyos, ang mga tao mga kapatid sa labas, makakita sila ng glory sa iyo. Lalapitan ka nila. Iba ang pakiramdam mo sa iyo. Parang nandiyan meron kang peace of mind. At dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Praise God. Naalala ko kaming dalawa ni Sister Ping, mga kapatid. Iwan ko kung na-share ko ba ito sa inyo sa Sunday group lang. Doon kami sa Macau, mga kapatid. Pauwi na kami, pagod na kami. Praise God. Ang baka ni Sister Ping lumakat, mga kapatid. Hahabulin pa namin yung ferry, mga kapatid. Praise God. At mabagal siya, mga kapatid, dahil napagtos yung kanyang paa, mga kapatid. Praise God, sa sapatos. Praise God, sabi ko, wala na tayong pera na pambili ng ibang ticket. Bilisan mo. Praise God, hanggang sa nag-away na kami, mga kapatid. Papunta doon sa loob, mga kapatid, ng ferry. Praise God. Mag-late tayo, mga kapatid. Hinihila ko na siya, mga kapatid. Kasi kailangan namin habulin, mga kapatid, yung oras. Kasi ang pila pa ng mga tao sa loob. So, hindi na kami nag-inikan doon sa loob, mga kapatid. Praise God, dahil nag-away na kami, mga kapatid. Galing kami sa service, ako ang nag-preach. Pauwi kami dito sa Macau. Nagkasagutan na kami dahil ang bakit nagluwagan. Nung umupo na kami dalawa, mga kapatid, kaharap namin, mga kapatid. Praise God, ang mga Indian, mga kapatid, na presidente din ang Hong Kong. American. Hindi, mga kapatid. Alam mo, Indian yung mga kapatid. Praise God. Oh. Tinitingnan niya si Sister Ping. Tinitingnan niya kami, mga kapatid. Tinititigan niya kami. Praise God, yung babae na yun at saka yung may kasama din siya, mga kapatid. At nagtanong sa amin, turista ba daw kami? Saan daw kami galing? Saan kami mapunta sa amin? Kami po ay mga Pilipino, mga missionary. Praise God. Pero wala kami inikanara. Sagot na mga kami po mga Pilipino missionary. Praise God. At sa mukha pa lang namin halatang na mga kapatid na hindi kami nag-agree, mga kapatid, sa yung mukha pa lang namin, sure na sure, mga kapatid. Praise God. Meron kami disagreement, mga kapatid, doon sa loob. Praise God. Alam mo ba doon sa loob, mga kapatid, na para akong sinampal sa testimony ng babae? Praise God. Sabi ng babae, oh, yung missionary. Oh, I see that there is peace in you. Sa Macau, there is peace. Kita niyo yung glory, mga kapatid. Kaya nahiya ako, mga kapatid, sa sarili ko. Praise God. Kasi alam namin nag-away kami dalawa, mga kapatid, papasok doon sa loob. Tapos itong tao na ito, nasasabi ko, oh, no wonder, there is peace. Sabi mga mukha, may peace daw, mga kapatid. So how much more kung hindi kami nag-away pa noon? Ano ba kaya makita nila, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang paraan para masatisfy ang iyong kaluluwa. Ito ang paraan para mausog kayo. Inyong hanapin ang Panginoon. Samantalang siya masusumpungan. Magsitawa kayo sa Kanya. Samantalang siya malapit. Call unto Him while He is near. Amen. Seek, mga kapatid, habang mahanap ko Panginoon. Amen. Ano sabi ni Sister Joy, mga kapatid? Alam niyo kung Sister Joy, pinapakinggan ko talaga yung istorya. Hindi ko man na-dissect ng mabuti yung istorya, pero ang dami kong nakuha sa istorya, mga kapatid. Sa pag-share ni Sister Joy sa istorya. Alam ko yung istorya, mga kapatid. Pero nung sinabi na yung istorya, sa kanyang style, mga kapatid, na pag-share, ang dami, mga kapatid, na ligaw na sa akin. Sa istorya na yun. Praise ka sa totoo lang. Praise ka. Ulitin ko, mga kapatid, yung istorya doon sa Bethesda, yung taong 38 years. Isipin mo, 38 years. Sa isang taon, isang beses lang ang anghel, mga kapatid, na magkalawkaw ng tubig. Sa isang taon. Ibig sabihin, isa lang ang gagaling kasi yung mauna lang ang pwedeng gagaling. So for 38 years lang ang gumaling. 38 katao lang siya isa. 38 katao lang ang gumaling. For 38 years, 38 lang katao ang gumaling. Of course, kasi once a year na, praise God, isang tao lang ang pwedeng gumaling. Kasi yung makauna lang sa paglusong doon. Hallelujah. Ano sabi ng tao? Nung pinakinggan ko, mga kapatid, at nabasa yung versikulo, parang nonsense ang statement ng tao.
Para sa akin, parang pansin sa istorya ng tao. Ganito mga kapatid. Parang nakita ko, parang naging maliwanag sa akin yung istorya. Praise na tungkol doon. Hallelujah. Dahil sa amin istorya, yung tao parang naghahanap siya ng tulong ng tao. At wala ng taong makatulong sa kanya. Walang taong makakatulong sa kanya. Amen. Ang tumakbo sa tanong, bakit pa siya nanatili doon kung walang taong makatulong sa kanya? For 38 years, alam niya na walang taong makatulong sa kanya. Bakit pa siya nanatili doon? Right. Kita niyo? Hallelujah. Siya mismo nasasabi, walang taong makatulong sa kanya. Pag pinitin niya ang kanyang sarili, mga kapatid, na lalapit noon, mga kapatid, sa tangke, may nakauna na. Praise God. Praise God. Nakikita mo yung patience ng ang istorya sa providence, mga kapatid, na pang, bakit hindi siya nag-isip na umuwi na lang kung walang taong makatulong sa kanya? At nakita ko rin, mga kapatid, ang isang larawan, siguro, opinion ko lang ito, siguro, doon na lang talaga siya dahil wala siyang pamilya. Kasi kung meron siyang pamilya, bakit ang pamilya hindi tumulong sa kanya? Right. Opinion ko lang yan. Praise God. Wala siguro siyang uwian. Kasi kung meron pa lang siyang mauwian, sa tingin ko, matagal na siya uuwi. At hindi rin siya makauwi-uwi. Bakit? Kung sinabi na, walang taong tutulong sa akin. Nasaan ang nanay niya? Nasaan ang tatay niya? Nasaan ang kapatid niya? Nasaan ang first cousin? Nasaan ang mga relatives? Hindi ba naawa sa kanya? Ang sabi ng Bible, nandun ang mga pilay, ang mga bulag, naghandusay ang lahat sa amin. Dami-daming taong mga may sakit doon. Pero kaso lang, for 38 years, 38 pa rin, katauhan bumalik. Yes. Bakit siya hindi umuwi kaya? Bakit hindi nilagay ng Diyos ang isang piling sa tao na yun na umuwi? Dahil mga kapatid, may purpose na ang Diyos. Hindi pa uwiin ang taong yun. Dahil may gagawin ng Panginoon na maluwalhati ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Amen. Ang higaan niya for 38 years, diyan lang, stay lang yun. Pero isa namang mga kapatid na sinabi ng Panginoon, magtindig ka, Yes. kargahin mo na ang indigan. Hallelujah. Kung siya, kung siya ay nahirapan, igapang niya mag-12, sa ilan ng katawan na, nahirapan siyang igapang papunta doon sa tangke. Yung parang swimming pool yan, mga kapatid. Nahirapan ang kanyang katawan. Ngayon, ipakarga ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, tumitig ka, kargahin mo ang iyong higaan. At saka pa, dineclare ng writer na siya'y gumaling. Kailan siya gumaling? Nung sinunod niya ang utos ng Diyos. Una, tumindig ka. Tapos ipon mo na, kung pulpit lang yun, sige, ipon mo na yung pulpit mo at kargahin. At nung kinarga niya, nakalakad siya. Hallelujah. At sabi ng Bible, ang araw na yun ay araw ng Sabat. Kaya nung lumakad siya at nagkakama, kapatid, ng isang burden, bawal yun sa Sabat. Ang magkarga ng isang ano. So lumakad siya, tingnan mo siya, Sabat day ngayon. Bakit ka nagkarga? Kasi ito ang nagsabi, sinabihan ako nung nagpagaling sa akin. Kasi hindi na kilala si Jesus, hindi na pakilala si Jesus. Nasa si Jesus. Naging anonymous, mga kapatid, si Jesus sa kanya. Kasi hindi siya napakilala eh. Pero ang utos ni Jesus maliwanag, lumakad ka, umuwi ka, kargahin mo yun. Eh, siyempre bawal yun sa law. So sabi ng mga tao, bawal yan. Eh, tinutusan ako, ang nagpagaling sa akin, ang siyang nagsabi, nagkakain ko ito. Sabi ng mga tao, hindi yun galing sa Diyos. Hindi yun galing sa Diyos, pero siya ang Diyos. Ano ang sabi ng mga tao? Ano ang opinion ng mga tao? Hindi, ang taong yun, hindi galing sa Diyos, pero hindi na alam, siya ang Diyos. Hallelujah. Mga Amen. kapatid, don't mind the opinion of people. Mga kapatid, don't mind mga kapatid na mga kritisism ng mga tao kasi hindi din alam, nasa atin ang experience, nasa atin ang karanasan. Kaya sabi, Amen. Hallelujah. kaya ang sabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin mo sa mga tao, huwag nilang gugulin ang pera nila sa mga hindi nakapusok na mga bagay. Pero paano mababusok, sabi ng Diyos, ikiling ninyo yung mga tayo na lumapit kayo sa akin. Kumain kayo para matikman nyo kung ano, totoong taba. Praise God. Diba? Pag nagluto tayo mga kapatid yung ganun, nakahanap yung iba ng taba. Kasi hindi lang kanya yung taba, may lasa na naman.
Sabi ng Panginoon, pakainin ko kayo ng tama. Hallelujah. Bigyan ko sa inyo ang tama. Pag makinig ka, tataba ka. Pero pag natulog Yes, ka, amen. papayak ka. Ano lang yun, mga kapatid? Praise God. So the world is not enough to satisfy soul. Kaya sinabi ko, bakit man ang mong mundo? Pero mapindi man ang iyong kalam, mawala ang iyong kaluluwa. So what can, sabi ng Bible, what can you exchange? Praise God. In exchange for your soul, ano gagawin mo para mapalitan mo, mga kapatid, ang value ng isang kaluluwa? Praise God. So ngayon, meron na tayong napakaganda ng mensahe. Ganun lang yung mga napakalalim yung mensahe na yun. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So, kung mag-antay ka ng tulong ng tao, hindi ka masatisfy. Pero kung ang Diyos ang antayin mo, they that wait upon the Lord, kung siya ang antayin mo, mapusog ka ng mga. Kahit sino tayo, kahit simple lang ang pagka-deliver ng Lord. Pero matindi ang iyong pakikinig, ang dami hindi pa napapasok. Praise God. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, at magpapustos tayo. Inom tayo, mga kapatid, sa buhay na tubig. Hallelujah. Kanina pa lang sa ating mga awitan, sa ating mga worship song, Hallelujah. kumikilos na, mga kapatid, ang presensya ng ating Yes, amen. Thank you, Jesus. Thursday group, Thank you, Jesus. ang makabusog sa ating kaluluwa Thank you. ay ang totoong pakikinig. Hallelujah. Paglapit. Ano ang sabi ng Diyos? Hanapin niyo ako habang malapit pa ako. Hanapin niyo ako habang masumpungan niyo pa ako. Tawagin niyo ako habang nandyan lang ako sa malapit. Kasi darating ang panahon, katulad kay Esau, kahit hinahanap niya, mga kapatid, na kasama ang iyak, hindi na niya masumpungan, mga kapatid, ang blessing ng pagkapakalis. With strong tears and crying, Esau failed to find, hallelujah, the blessing being the first one. Eh, mga kapatid, sa hapon ito, naramdaman pa natin ang presensya ni Lord. Tawagin natin siya. Nandyan pa ang salita niya, ikiling natin ang ating mga tayo. Hallelujah. Kahit kunti lang tayo, mga kapatid, sa hapon ito, pero kasama natin ang libo-libo mga anghel. Dahil ang katawan mo, ikaw mismo na nakatayo ngayon, ay tagapagmana ka, mga kapatid, sa kariyan ng ating Panginoon. Tagapagmana ka. Hallelujah. Sister Grace, alam mo kung saan ang buhay mo galing. Praise God. Hallelujah. Anong klaseng buhay ang pinanggalingan mo? Pero tingnan mo. Hallelujah. Tinawag ka ng Diyos. Binago ka ng Panginoon. Hindi lang ikaw. Tayong lahat. Ay binago. At ngayon, busog na tayo. Inom tayo, mga kapatid, sa hapon ito sa presensya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Lift up your hands. Hallelujah. Worship the Lord.